Isang ka-5'9" na absorb at hindi nagtagal siya daw ay pinalitan. So basahin natin ang kanyang katanungan at kanya message dito sa atin at sasagutin natin yan. Kaya panoorin hanggang dulo. Ito na yung kanyang katanungan galing kay Abo Norhana. Ayan, Abo Norhana, shoutout sa'yo. Sir, may tanong po ako. Isa ba ako regular at absorb ako sa company? Napalitan na kasi agency namin. Matapos nila po ako pakinabangan ng ilan buwan, nag-hire sila ng ibang SG. Nung nakahanap sila bago ginawa ako reliever, may karapatan po ba ako doon? Okay, ayan. Magandang tanong na naman ito at kaalaman na naman ang mapupulot natin dito. Kaya sana'y paki-like muna ng ating video at paki-share at syempre i-subscribe at dito lang sa ating channel, Kuya Isko Official, at yung ating isang channel, Guwapong Biyahero TV, at yung ating Facebook account, Charles Francisco. Ito mga ka-5'9", maraming nangyayari sa situation na to, na kung saan mayroon kasing mga situation tayo na alis yung isang company at pumapalit yung isang company. So ang tawag doon, karamihan po ay ina-absorb yan, yung mga dating SG or dating mga ka-5'9". Pero may mga kumpanya din, limbawa pag ikaw ay ka-5'9", hindi maganda ang record sa kanila, hindi kanila i-absorb. Kaya nga may mga kampaning malalaki, bago nila kuhain yung pwesto or ang isang kliyente is bini-BI or sinisi-CI muna yung mga tao kung okay ba sa kanila na i-absorb itong mga tao nito. Or depende din po sa atin yan kung magpapa-absorb din po tayo. Dito sa situation ni Kuyang SG Abo Norhana ay kumbaga sabi niya pakinabangan na raw siya ng ilang buwan bago siya pinalitan or inalis. Kaya ganito kasimple lang yon mga kapatid, mga ka-5'9", no? Pag tayo ay absorb, asahan mo, normal yan, naobserbahan yung ating performance. Kaya nga dapat pag tayo ay absorb, same lang din yan sa bagong apply. Kaya kapag tayo ay absorb sa isang company, ikaw ay magpakita ng magandang trabaho or magandang performance para hindi kanila aalisin. Dahil nga, kumbaga, pag tayo ay absorb, same yan sa bagong aplikante ka. So, kung saan ka nagsimula or kung anong buwan ka nagsimula, doon ka lang nagsimula sa kanilang kumpanya. Same sa nag-apply ka. Kaya kung halimbawa hindi ka nila nagustuhan or kung ano man or mayroon silang mga nakikita sa yung hindi maganda, is meron talaga silang karapatan na palitan ka. So, yan po yung katotohanan dyan. Depende kasi sa situation din yun kung paano kanila inalis sa pwesto. Kaya nga, minsan, meron tayong kasabihan na pag tayo ay isang ka-5'9" at ikaw ay absorb, mayroong kasabihan na kung saan hahanapan ka ng butas kung ayaw nila sa'yo. Pero mga ka-5'9", ganito lang kasimple yun. Dapat magtrabaho lang tayo ng diretsyo, magtrabaho tayo ng tama. Ito yung mga sinasabi ko dito na pag ikaw ay tama magtrabaho, walang sino man na may karapatan na alisin ka sa iyong trabaho. May karapatan kang magreklamo kapag ikaw ay inalis ng hindi tama or wala sa proseso. Katulad na nga lang ng halimbawa binubutasan ka, ay kung wala ka namang ginagawang masama, is meron kang karapatan para magreklamo. Kanya nga lang, depende nga sa situation, dahil nga mamaya talagang nakitaan tayo ng mga pagkakamali sa ating duty o sa ating pwesto, wala tayong magawa. Pag idaan yan sa proseso, talo tayo. Kaya humahantong sa tipong pinapalitan tayo. Kaya lumalabas ang ating damdamin, ay lumalabas sa ating isipan na kung saan absorb tayo ay talagang papalitan tayo. Pero depende nga sa situation ka-5'9", dahil ang karamihan, lalo na kung maganda ang iyong record sa iyong pinanggalingang agency, ay maganda rin yung na-transfer mong record sa bagong agency, ay kukuping kanila ng husto na kung saan pagkakatiwalaan ka pa kung ikaw ay talagang maayos na tao magtrabaho. Kaya nga nakadepende sa atin ka-5'9", kung gusto mong magtagal sa bagong agency mo man or matagal mo mang agency, is dapat maganda talaga ang iyong performance. Kaya nakadepende sa atin kung anong ating performance para tayo ay tumagal sa ating pinapasukang trabaho. Kasi may mga SOP naman yan, mayroong mga policy. Siyempre minsan magkakaiba yung mga sistema ng pinanggalingan mong agency at na-absorb ka. Maaaring yung pinanggalingan mong agency napakaluwag at maaaring yung nag-absorb sa iyo na agency is napakahigpit, is talagang mayroong kang pagbabagong gagawin. Malaki ang adjustment doon kung saan dapat susundin mo kung ano yung mga policy ng bagong agency na kung saan ikaw ay inabsorb. Pag sinabing wala kang ID, dapat magkaroon ka ng ID, or expiring yung NBI, i-renew yung NBI. So normal na gagawin mo talaga lahat yun.
hindi pwedeng hindi. Kasi nga, kung isa doon na hindi mo nagagawa sa mga policy nila is may karapatan din silang alisin ka or palitan ka doon sa iyong pwesto. Kaya nga dapat, kung anong mga pag-uutos ng security agency dahil yun ay policy nila, sundin natin. Basta wag lang tayong abusuhin. Basta kung mga policy, sistema, normal yan, may policy at sistema ang mga company kahit saan, lalo na kung malalaking company, yan ay ating susundin. Yan ay ating kumbaga batas na kailangan natin sundin bilang isang security. Ngayon, kung alam mo sa sarili mo na naabuso ka na bilang isang empleyado, may karapatan kang magreklamo dahil nasa batas din naman yan, kapatid kaibigan. Nasagot ko yung iyong katanungan, Abonor Hana, at kung saan hindi ka pinag-iinitan. Maaring kumbaga tinitingnan lang siguro yung iyong situation, baka mayroong nakitaan ka rin ng mga kamalian or mga pagkukulang sa iyong trabaho kaya maaring ikaw ay pinalitan. Dahil kung halimbawa pinalitan ka nang wala sa ayos, gumagawa ka naman ng tama, nag-uniform ka ng maayos, pumapasok ka ng tama, ginagawa mo yung trabaho ng tama, tapos pinag-iinitan ka pa rin at papalitan ka pa rin, ay talagang wala sa ayos yung agency mo. Kasi nga, hindi naman ganun basta ang agency. Basta maayos ka magtrabaho, hindi ka basta papalitan. Dahil napakahirap po humanap po ng tao. Kahit sabihin natin maraming nag-a-apply ng security, mahirap pa rin po humanap ng tao. Experience ko po yan. Napakahirap humanap ng 5'9" na mga aplikante. Lalo kung medyo mahigpit ang standard ng security agency. Napakahirap. Maraming nag-a-apply pero mayroon ding hindi mga natatanggap. Dahil nga, karamihan ay hindi qualified doon sa ating mga ina-applyang agency. Kaya pasalamat na tayo nung ako ay naging OM dahil wala akong pinipili. Hindi ako tumatanggi ng mga aplikante. Welcome ang lahat. Kaya marami tayong natulungan ng mga ka-5'9" at mga SG noong time na tayo ay nakaupo pa sa opisina. Kaya sa ating mga ka-5'9", ang aking sinasabi dito is puro tama lamang, puro kaayusan para maturuan natin or mabigyan natin kayo ng mga idea base sa ating mga experience, mga kaalaman para mas magaan ang trabaho, para mas maayos ang pag-apply natin sa ating mga apply security agency at hindi kayo mahirapan. Yung mga 11GO, Code of Ethics, Code of Conduct, basic yan. Kaya nga, huwag nyo nang intindihin yan, huwag nyo alalahanin yan. Ang importante kung paano kayo sumagot, customer service, at maximum tolerance, at paano kayo makipag-usap ng kapwa-tao para makitaan kayo ng magandang attitude at matanggap kayo sa isang kumpanya. At siyempre, importante, kailangan alam mo yung iyong trabaho at alam mo yung iyong mga ginagawa. So muli, Kuya Isko Official at Gwapong Bihero TV at yung ating isang Facebook, Charles Francisco. Naway paki-like and share ng mga video yung upload natin. At siyempre, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat sa ating mga viewers, sa ating mga followers dahil tayo po ngayon ay 15K followers na. Thank you very much po at mabuhay po ang lahat. Mabuhay. Kapahamakan, samahan na natin.